Hi, welcome po sa ating Build Up One Another seminar. Ito pong ministry na ito yung susunod na ministry pagkatapos po ng MP4 na dapat po nating matutunan. So sa madaling salita, ang MP4 po, yan po yung unang-unang ministry na dapat pinapasok natin at ginagawa natin kasama ang iba pa nating mga kapatiran sa church. So sama-sama tayo, tulong-tulong para po sa pagpapatupad ng ating MP4 strategy. Once yan po ay ating nagagawa na o tayo ay naging bahagi na nito, ang susunod po na ministry ay itong Build Up One Another. Ito po ay para sa mga tao po na nadala natin sa Panginoon. Kailangan tulungan po natin sila na lumago. Kaya sa mga tao na na-involve po sa MP4, ito po yung susunod na dapat matutunan natin ng ministeryo. So tayong lahat po ay manalangin, humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon para dito sa ating pag-aaralan. Let us all pray. Panginoon, maraming salamat sa iyo sa biyaya mo. Dalangin namin, O God, na sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu ay aming matutunan itong pangalawang ministry na napakahalaga pagkatapos ng MP4. Nawa itong ministry nito ay aming mapatupad, lalong-lalo na sa mga small groups, Panginoon, upang sa ganon ang mga tao na nadala namin sa Panginoon ay lumago at maging kabilang, Panginoon, sa mga tagapaglingkod mo. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, for your grace. Ipinagkakatiwala po namin itong session na to, itong unang session ng Build Up One Another. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ang ating Panginoon. So, tayo po ay dumako dito sa ating training na ito na ang pamagat po ay Build Up One Another. At para tayo po ay makapagpaumpisa dito sa gawain na ito, no? Ating titingnan ang ilang mga talata muna sa Bible, okay? So, una sa lahat dito sa Ephesians chapter 2 verses 19 to 22. Sabi po dito ni Apostle Paul, "Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household." Kung maalala nyo, pinaliwanag natin yan sa Real Life Bible Study kung saan nakita natin na isa sa mga pagpapalang espiritual ay magkaroon ng panibagong estado, no, or status sa pamilya ng ating Panginoon. Bilang mga tao na niligtas niya, pinatawad, tayo po ay bahagi na ng kanyang pamilya. Sabi rin po rito sa verse 20, built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. So tayo po ay kasama dito sa structure na ito, no, na ang foundation po, no, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus at ang kanyang mga apostles and prophets. At sabi niya, in Him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. So isa sa mga metaphor ng local church o community of faith ay yung holy temple in the Lord. So tayo po isang templo, no? Pero hindi physical na templo, kundi spiritual na templo. At sabi diyan sa verse 22, and in Him, you two are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. So tayo po ay tinatatag ng Panginoon bilang tahanan ng Banal Espiritu, kung saan ang kanyang Banal Espiritu ay mananahan o maninirahan sa ating kalagitnaan upang ipagpatuloy ang pagbabago na kanyang sinimulan nung ating tinanggap si Kristo Jesus bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Kaya napakahalaga na maunawaan natin itong Build Up One Another ministry nito dahil ito ang kalooban ng ating Panginoon, dahil ito yung kanyang ginagawa sa atin, no?
tayo ay kanyang itinatatag bilang isang templo at tayo ay binibuild up, no, sa pamamagitan ng Holy Spirit para sa ganun na tayo ay lumago sa ating pananampalataya at upang matupad natin ang layunin ng Panginoon para sa atin, na siyang layunin din ng ating kaligtasan. No? Tingnan natin ang iba pang mga talata sa Bible. Sa Ephesians chapter 4, verse 15 to 16, ganito naman ang sinasabi. Okay? Instead, no, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. From Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love, as each part does its work. So, purihin ang Panginoon. Gusto ng ating Panginoon Diyos na lumago tayo, no? Sa pamamagitan daw ng speaking the truth in love. Ito po ay may kinalaman sa ating pagpapaalaala sa isa't isa patungkol po sa katotohanan, yung mabuting balita. At ito ay gagawin natin sa pamamagitan ng pag-ibig o pagmamahal sa isa't isa. At sa pamamagitan din yan, lalago tayo. Sabi ni Apostol Pablo, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. So si Kristo ang ating pinuno, siya ang namumuno sa atin at gusto niya na tayo ay lumago sa ating pananampalataya, maging mature, no? At sabi nga ito sa verse 16, from Him, the whole body, tayong buong katawan ni Kristo, joined and held together by every supporting ligament, tayo po ay pinagbuktong o pinagduktong, grows and builds itself up in love as each part does its work. Kaya tayong lahat po ay dapat matuto nitong build up one another kasi po, ang kalooban ng Panginoon, hindi lang yung tayo ay maligtas, kundi kalooban din niya na tayo'y lumago upang sa ganon maging katulad tayo o maging kawangis tayo ni Kristo Jesus na ating Panginoon. At sa pamamagitan nito ay matupad natin ang ating purpose o layunin ng Diyos sa atin. Yan ay walang iba kundi i-represent natin siya at i-reflect natin ang kanyang glory sa buhay natin kahit saan man tayo nilalagay ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga itong ministry of building up one another. Tandaan, mauuna muna yung MP4 bilang unang ministry natin, pero pag yan ay nagawa na natin o nagagawa na natin, ang pangalawang ministry na kailangan natin matutunan ay kung paano natin matutulungan ang mga kapatiran natin sa Panginoon na lumago, lalong-lalo na ang mga bagong mananampalataya. Pero katulad din, pati rin naman yung mga datihan na kung sakaling hindi pa sila lumalago. Tingnan natin yung susunod na mga talata sa Efeso 4, no? Ephesians 4:29 to 30. Sabi rito, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Sa madaling salita, sa ating mga interaction o yung ating pakikitungo sa isa't isa, lalong-lalo na sa loob ng small group, kasi nais natin na yung mga bagong mananampalataya, pati na rin ang mga datihan, ay mapabilang sa small group. At dito sa loob ng small group, nais natin na magkatulungan po tayo. At yan ay magagawa lang natin kung susundin nga natin ang utos ng Panginoon sa salita ng Diyos. Sabi niya, do not let any unwholesome talk. Ano yung unwholesome talk? So, yan po yung mga usapan na hindi naman talaga makakatulong sa bawat isa.
Hindi ibig sabihin na hindi tayo pwedeng magbiruan, hindi tayo pwedeng magtawanan, kundi ang ibig sabihin nito yung uri ng usapin na nanggagaling sa hindi magandang pinagmumulan at hindi nakakatulong, no? Sabi niyan, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful. So, ang kabaliktaran ng helpful ay yung unwholesome talk. Kaya ang ibig kong sabihin, yung mga pangungusap o pag-uusap na hindi nakakatulong, iwasan natin yun. Kundi sikapin natin na sa ating pakikipag-usap sa isa't isa sa bawat pagkakataon ay matulungan natin ang isa't isa. Building others up, sabi ngayon, according to their needs, ayon sa pangangailangan natin, dahil tayo ay hinuhulma o fino-form ng Panginoon through the Holy Spirit at tayo po ay nakikiisa doon sa layunin na yun. So, that it may benefit those who listen, sabi ni Pablo. So, sikapin natin na magkatulungan tayo, mag-build up one another tayo, lalong-lalo sa loob ng small groups natin. And then sabi, and do not grieve the Holy Spirit. Ibig sabihin, wag natin bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu. No? Do not grieve the Holy Spirit of God with whom you were sealed for the day of redemption. So itong pinag-uusapan natin ay hindi biro. Hindi pwedeng parang isang tabi lang o baliwalain lang. Dahil ito ay may kinalaman sa ginagawa ng Holy Spirit sa atin. Kaya kailangan tayo makiisa dito. Ito ang layunin ng Panginoon. Gusto niya na ma-form tayo into the image and likeness of His Son, Jesus. So, kailangan mag-cooperate tayo doon sa proseso na yun. At huwag natin pigilan o hadlangan yung proseso na yun. Muli, dumako naman tayo sa 1 Thessalonians chapter 5. Simula sa verses 4 hanggang 6. Si Apostle muli ang nagsasalita, si Apostle Paul. Sabi niya, but you, brothers and sisters, are not in darkness, so that this day should surprise you like a thief. Ang tinutukoy niya po ay yung pagbabalik muli ni Kristo o yung second coming. You are all children of the light, sabi ni Apostle Paul, and children of the day. We do not belong to the night or to the darkness. So then, let us not be like others who are asleep, but let us be awake and sober. So sa buhay natin sa Panginoon, siya nag-uumpisa nga kapag tayo ay nakadalo ng Freedom Day, na bautismoan tayo sa tubig, at ganun din nakatanggap tayo ng kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay umpisa lamang at kinakailangan tayong lumago sa tulong ng mga kapatid natin sa Panginoon. No? Na siyang gagabay sa atin para hindi tayo maligaw ng landas at hindi tayo matulog sa ating pananampalataya. Kaya muli, itong Build Up One Another na seminar ay para sa mga tao na lalong-lalo na yung nagdaan sa MP4 at natuto tayo mag-reach out sa iba. Ngayon, pag meron ng mga bagong mananampalataya, pati yung mga lumang mananampalataya na hindi pa na-disciple, kailangan natin ng mga volunteers. So, yung sa MP4, ang volunteers natin ay mga sharp, no? Yung sharp volunteers, supporters, hosts, active workers, resource people, saka prayer warriors. So, build up one another, ang mga manggagawa natin dito ay tinatawag natin bodybuilders. Okay? Sila yung nagbi-build up sa kanilang kapwa. At ito rin ang stepping stone patungo sa pagiging workers, no, na kabilang sa core team. Ang core team po ang siyang namumuno sa isang small group at matututunan natin yan later sa susunod nating pag-aaral. Pero sa ngayon gusto kong sabihin na yung mga tao na nai-involve sa build up one another, ito po yung mga tao na magagamit ng Panginoon para sa ikalalago ng mga membro ng small group. Kaya i-consider natin maigi na maipatupad natin tong ministry na ito. Okay? So,
Sabi naman sa verses 7-8, parehong chapter na, 1 Thessalonians 5, sabi ni Apostle Paul, "For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk at night. But since we belong to the day, let us be sober, putting on faith and love as a breastplate, and the hope of salvation as a helmet." So sa madaling salita, tayo po ay nakahanda, tayo po ay nagsuserve kay Lord, tayo'y lumalago sa ating pananampalataya. So ito ang kalooban ng ating Panginoon. At sa panghuling talata, verses 9 to 11, sabi niya, "For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ." So ang kaligtasan po yan natin ay meron pong past tense yan, tayo po ay niligtas. Meron din pong present tense yan, tayo ay nililigtas. At meron ding future tense yan, tayo po ay maliligtas. Lahat po yan ay totoo. Dahil ang plano ng Panginoon ay una mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at baguhin ang ating estado. So yan yung past. Tapos po, araw-araw gusto niyang matransform tayo. Yan yung present. At darating ang araw na babalik si Kristo para magtatag ng new heaven and new earth. Yun naman yung future. So sa madaling salita, tayo ay tinawag ng Panginoon para makamtan ang lubos at ganap na kaligtasan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya sana maunawaan natin kung gaano kahalaga ang build up one another. Now, ito ang masasabi ko, no? We must build up one another to experience real life in Christ together. So, sa mga small groups po natin, kapag wala po tayong mga bodybuilders o yung mga nagvo-volunteer para palakasin at pagtibayin ang pananampalataya ng mga kasama nila sa small group, hindi po natin mararanasan ang real life in Christ together. So, napakahalaga na meron pong mga bodybuilders o yung mga nga nagpapatupad nitong ministry na to na tinatawag nating build up one another, sapagkat sa pamamagitan nun ay mapapalakas natin ang bawat isa. Ngayon, gusto ko pong gamitin yung salitang build, no? Bilang isang acrostic para maunawaan natin kung paano pinatutupad itong build up one another na to. So, tingnan natin kung paano ba ginagawa ito using the acrostic build. So, una sa lahat, yung letter B, ang ibig sabihin niyan, begin mentoring new converts or believers. So, siyempre, ang unang-una natin dapat bigyan ng atensyon ay mga bagong mananampalataya galing sa MP4 season natin o strategy natin. Meron tayong 4 na stages: preparation, proclamation, persuasion, tapos preservation. So nawa nagkaroon tayo ng mga new converts mula doon sa sistema na yon. Pero meron din tayong mga kapatiran na nariyan na pero hindi pa nadi-disciple. So kailangan magpaumpisa tayo ng mentoring, no? Para sa kanila, para matulungan natin silang lumago. Pangalawang hakbang, no? Letter U, okay? Understand their learning style or preference. Kailangan maunawaan natin kung ano ba yung best na paraan para sila ay maturuan at matrain. Okay? So, yun po yung next step sa build. Susunod po, letter I, instruct them using the real life journey. So, napakahalaga po na nagdaan tayo rito para sa ganun ay maturuan natin ang mga bagong mananampalataya patungkol dito sa real life journey o itinatawag nating RLJ. So, kapag ang isang tao ay nakatapos ng real life Bible study, ang susunod na dapat niyang pag-aralan ay itong real life journey. Kaya napakahalaga na meron po tayong mga bodybuilders tulad ninyo na ready pong tumulong sa kanila para sa pagpapatuloy nila sa pananampalataya. And then ikaapat po ay love them unconditionally but firmly. Dahil po ang kaaway ay siyempre magtatangka na linlangin ang mga mananampalataya
whether sila ay bago lang o datihan na. Ang kaaway ay laging gumagawa ng mga patibong at sari-saring mga bagay para masilo tayo at malinlang tayo at madala tayo sa kamalian. Kaya napakahalaga na mabantayan natin ang sarili at ang isa't isa. At panghuli, develop them into ministry workers. So, pagkatapos po ng real life journey, nawa ay masanay natin sila o maturuan natin sila para maging bahagi ng una sa lahat MP4. Tapos pag sila ay naging bahagi ng MP4, ang susunod ay gusto nating matutunan nila kung paano po mag-build up one another tulad din ng ginawa natin sa kanila. So ito po yung pangkalahatan o overview ng Build Up One Another Ministry. Ngayon po, no? Pag-usapan natin, una sa lahat, bilang pag-uumpisa, itong begin mentoring new converts or believers. Paano ba natin ito gagawin? So, meron pong 4 na hakbang na nais kong ituro sa inyo para malaman nyo kung paano ito gagawin. So, una sa lahat, ask them about their salvation story. So, kung meron tayong mga kasamahan sa ating small group na maring new convert o kaya matagal nang mananampalataya, puntahan natin sila, kausapin natin, siguro over a cup of coffee o anuman, at tanungin natin sila, ikwento mo nga sa akin kung paano ka nakakilala sa Panginoon. Dahil dun sa kwento na yun, malalaman mo kung kinakailangan bang pagtibayin ang kanilang pagkaunawa sa mabuting balita, maaring ganun ka-basic, no? O kaya, didiretso na po tayo sa real life journey. So, kailangan tanungin muna sila tungkol sa kanilang salvation story. Pangalawa, ask them if they are interested in growing. Siyempre, hindi naman natin mapipilit ang mga tao, pero isa kasi sa palatandaan ng isang tunay na born-again na tao ay nagbago na ang kanyang mga affections, no? Nagkaroon ng change of affections. Sa madaling salita, iba na yung mga bagay na importante sa kanya. So, dito rin natin makikita pa nagtanong tayo sa kanila kung interesado pa silang lumago. Kasi kung hindi interesadong lumago ang isang tao, siyempre mayroong mga iba't ibang dahilan yan, pero maaaring isa sa mga dahilan ay hindi talaga born again yung tao. O kaya talagang medyo nalulukewarm na o nawawala na sa kalooban ng Panginoon. Kaya minsan kinakailangan natin ma-review muli ang mabuting balita sa kanila para maunawaan nila na ang kaligtasan po ay hindi lang yung sa umpisa, yung pagtanggap natin kay Kristo o yung bautismo sa tubig o kahit na yung bautismo sa Espiritu Santo. Lahat yan ay paumpisa lamang. Kaya tanungin natin sila, interesado ka bang lumago sa Panginoon? Pangatlo, ask them if they know about the real life journey. So, yung ba ay natutunan nila, napagdaanan na nila? Alam na ba nila? Well, kung pag sinabi nila, oo, alam ko na yan, maganda siguro i-review natin, no? Sige nga, ano ba pagkaunawa mo? Iisa-isahin natin yan. Okay? Ngayon, tayo po na nagsasagawa ng build up one another, kailangan natapos rin natin yan. Dahil hindi po natin pwedeng gawin ang build up one another nang hindi po tayo nagdaan, no? Sa una, sa real life Bible study. Pangalawa, real life journey. Pangatlo po ay MP4 strategy. At ngayon po, itong pang-apat is build up one another. Inaaral natin. Pero kung hindi natin natapos yung first 3 na training na yun, no? RLBS, real life journey, MP4, mahirapan po tayong gawin itong ministry nito. Kaya ang suggestion ko po, gawin na muna po natin kung ano man yung nalakpasan natin o hindi pa natin nagagawa talaga. Okay? So ask them if they know about the real life journey. At ika-4, ask them to go through RLJ with you. So sabihin mo sa kanila kung ano yung mangyayari at papaano. Kung kailan kayo mag-meet, pag-usapan niyo yung pag-agrihan ninyo. Weekly ba yan? Every other week ba yan? Anong oras? Anong araw? Etc. Magkaroon kayo ng kasunduan.
Kasi ganito ang mentoring. Ang mentoring dapat merong structure. Hindi pwedeng kung kailan lang kayo makapag-usap. At hindi rin sila lalago kung hindi sila magko-commit. Kaya dito sa letter B, begin mentoring new converts or believers. Napakahalaga na talagang humingi tayo ng commitment sa kanila, no? Again, hindi lang new converts ito, pati mga believers na, yung matagal na mga mananampalataya. Gusto natin matulungan sila dahil sabi ko nga, pinag-usapan natin kanina, kalooban ng Diyos yung mag-build up tayo sa isa't isa sa pananampalataya natin. So, itong first step, begin mentoring new converts or believers, kinakailangan na lagyan natin ng commitment, may structure. Otherwise, hindi po natin magagawa itong ministry na to. At ito rin ang dahilan bakit hindi tayo nakaka-develop ng mga servant leaders o mga spiritual leaders later on. Kasi dito talaga yan nag-uumpisa. Napakahalaga po. Ito yung puso no ng ating ministeryo. Dito talaga ang make or break ng ministry natin. Kahit na magaling tayo sa MP4, marami tayong nadadala sa Panginoon, pero kung itong build up one another ay hindi natin nagagawa ng mabuti, hindi rin po tayo magtatagumpay. Magkakaroon po ng loophole o magkakaroon ng butas yung ating proseso. Kaya very important po, tanungin natin sila, no? Tanungin natin kung kamusta ba ang kanilang kaligtasan. Tanungin natin kung interesado ba silang lumago. Tanungin natin kung alam na ba nila yung real life journey at kung interesado ba sila, no? Na mag-go through with us nitong pag-aaral na to. Muli, inuulit ko, kailangan yung tao na magpapatupad ng ministry nito ay nagdaan na sa real life journey. Hindi niya maituturo ito sa iba kung hindi siya nagdaan dito. Kaya ang advice ko sa inyo, kung kayo po ay nanonood ng video na to, tanongin niyo ang sarili niyo, nagdaan na ba ako dito? Alam ko na ba ito? Dahil kung hindi pa, magpatulong kayo sa isa sa mga pastors or interns natin o sino man na nakatapos na ng real life journey para kayo ay matulungan nila. Amen? So bilang pagtatapos, ulitin ko po, we must build up one another to experience real life in Christ together. Kailangan po mag-build up tayo sa isa't isa upang sa ganon ay maranasan natin ang real life in Christ ng sama-sama. Amen? So, purihin ng Panginoon at kayo po ay muli nanood ng ganitong klaseng pag-aaral at ang panalangin po natin ay talagang dumami at marami po tayo maging bodybuilders sa RLCC na handang magbigay ng oras at ang enerhiya para tulungan ang kapwa mananampalataya na lumago sa Panginoon. So ito po yung ating equipping track. Nag-uumpisa tayo sa Real Life Bible Study. Tapos po, pag na-born again ng isang tao, dadaan siya sa real life journey, no? Tuturuan natin siya at pagkatapos niyan, ang gusto nating mangyari ay pumasok sila bilang isa sa mga sharp volunteers sa ating MP4 training para sa ganun maging bahagi sila ng MP4 at sa awa ng Panginoon, pag nagawa nila yan at naranasan nila yan, gusto natin na sila ay maging bahagi ng ating workforce, no? Yung tinatawag na bodybuilders. So sa pamamagitan itong build up one another training, yan po ang gusto natin na ma-produce sa ating mga communities. So purihin ng Panginoon, manalangin po tayo ngayon, magpasalamat sa Diyos at muli meron tayong natutunan na ganitong bagay. So let us pray. Lord, maraming salamat sa biyaya mo, sa tulong mo, at aming napag-usapan ito. Lord, dalangin ko po na ang mga tao ay lumago sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga pag-aaral na ito. At Lord, sa tulong mo rin, Panginoon, I pray na mag-multiply ang mga bodybuilders sa RLCC na tutulong sa mga bagong mananampalataya, pati yung mga dati ng mananampalataya na hindi pa nadi-disciple. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
So, once again, purihin ang Panginoon at thank you po sa bawat isa na dumalo at nanood ng video na ito. God bless you.